Papa-text ko na lang sa kaibigan ko si Noel Albano na tumutulong sa inyo para may announce ko. Kasi maraming gustong ganito, Secretary Teodoro, gustong tumulong. Alam mo, yung tao, pag malakas ang paniwala nila, gusto nilang kasama sila doon sa pagkakapanalo sa inyo. Ito yatang opisina ng volunteers ninyo, Mr. Secretary, malapit sa PUA Malapit ho doon. Sa May Ortigas. Sa EDSA mismo. EDSA Ortigas. Okay. Kaibigan natin si Noel Albano. Noel, pakitext mo sa akin yung isang address. Sa tabi ho ng gusali na gawa sa bricks. Yung brick building ho doon sa EDSA. Ito po galing kay Boots Boscaino. Good AM, pakisabi po kay President Gibo, we support him. We are 200 senior citizens ng Barangay 841 Zamora, Pandacan. I am the President. At paki-greet na rin po si Roger Nambigan. Matindi ito. Hanggang bigan, ha? Senior citizens, meron ba kayong programa para sa senior citizens? Well, katulad po ng iba, suportahan ho natin ang local government units din para pangalagaan ng ating senior citizens. And, of course, ang pinaka-importante po sa ating senior citizens really are affordable medicines sa maintenance po nila. Tama po. And yan ho ay talagang dapat tulungan natin ang Department of Trade and Industry at iba't ibang pang mga agencies upang sa ganun maging affordable and cheaper ang ating mga gamot. Ako kasi, kapapasok ko lang, hindi na daw dapat senior citizen, dual citizen, Pilipino at saka senior. At saka, Mr. Secretary, kailangan ipaalam din natin at tayo mag-regret sa representative ng senior citizen sa Congress, si Congressman Manong Fred Artisa. Yes. Manong Fred. Si Cesar Langit ng Lubao, Pampanga, ang sabi niya, mula pa kay Diosdado Macapagal hanggang ngayon ay bumoboto na ako. Pero pahirap na pahirap ang buhay ko. Kay Gibo, ano kaya ang pagkakaiba sa kanya? Maiba kaya, Secretary Gibo? Alam nyo, kahit sino hong mahalal ngayon ay facing very unique circumstances. Unang-una, ang reconstruction budget lang ho na kailangan nating gawin uli ay napakatindi. 208 billion na kailangan nating gastusin. 208, ha? Yan ang estimate ho ng mga dalubhasa. Dito sa mga Ondoy, etc. Sa Ondoy at Pepeng pa lang yun. Di ba, Sec, parang 12 lang nga ipinas? 12 billion ba ang pinasa sa Kongreso? Hindi, yan yung initial. Initial lang po yun. At kasama po dun sa 12 ang 4 billion for Typhoon Frank. Okay. Doon host na tinatawag na may nakapending po na bill na tinatawag na paglaom fund. Secondly global warming is an issue sa Pilipinas. So climate change adaptation and disaster risk reduction, napakalaking problema ho niyan na dapat pagtuunan ng pansin. Pangatlo, may lingering peace and order problem. At ang formula diyan ay napakasimple. Kulang ang ating sundalo at pulis. Kaya po wala pong tigabantay, walang referee para wag bumalik ang mga problema. Doon ho tayo nagkamali sa tingin ko. Yung territorial territorial court. Ngayon, ang territorial requirement gusto nating CAPGO. Nagkakaproblema nga tayo ng katulad niyan sa CAPGO Secretary Gibo, pero isang problema siguro population na growth. Kasi ito pa nga isang text na maganda ang tanong niya. Sabi niya, good AM, please ask Secretary Gibo, population growth still increasing and growing. What will be his program to manage the population growth if he will be elected in Malacanang? Hindi, when he is elected in Malacanang. Napakagandang tanong niyan, Alvin, because it is not merely, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga nilalang dahil sa kawalan ng trabaho at oportunidad, pero merong matinding issue. Ang vulnerable areas na tinatawag ng Pilipinas ay lumalawak. Ibig sabihin ang mga lugar na pwedeng tirahan ng ating mga kababayan, pag-aralan ng mga bata na ligtas sa panganib, ay lumiliit. Dahil umaangat ang dagat at nagkakaroon ng changes in climatic patterns na kailangan. So, population management is really an issue. Pero, pag sinubukan natin i-address sa pamamagitan ng batas, ang population issue, nawawala ang problema dahil sa debate kung dapat isabatas ito o hindi. Doon tayo. Doon pa lang. Yari na. Sabi ni Robbie Humok, huwag kang mabahala sa survey at suportada ka namin. Pero Alvin, ito importante. Batikos tayo dahil moral choice yan. Moral choice yan Sige, admitido tayo. We support the moral choice. Pero hindi dapat matapos ang debate doon. Moral choice, huwag pakialaman ng gobyerno, huwag pakialaman ng batas. Ngayon, sino ang dapat may responsibilidad?
ang mga moral guardians. Kailangan, kung ayaw natin ng gobyerno, fair enough. Pero our moral guardians must take active measures because accountability is shifted. Like it or not. Importante Sa yun. balikat ho nila. Oo. And they must produce results. Hindi lamang pwedeng magdoktrina, hindi lamang pwedeng mag-lecture. Kailangan may resulta. At meron silang gagawin. Ito, Sek, tanong, maggaling doon sa mga senior citizens ba? Maraming seniors na nakikinig sa atin, magmula sa Baclaran, tsaka dyan sa San Dionisio sa Parañaque. Sek, ano daw po ba ang gagawin nyo doon sa mga multinational companies na patuloy na hinaharang yung pagbibenta ng murang gamot para sa mga Pilipino? Yan po ay balanse ang kailangan natin. Kailangan idealogo natin sila na kailangan gawing affordable talaga ang mga gamot sa atin. Kasi may R&D costs din yung mga yan na napakatindi ng research and development costs. Tama. Ngayon, yung cheaper medicines bill, talaga ipatupad po natin ang husto. Kasi parang walang ipin daw yung cheaper medicines at kung ano-ano daw. Marami hong paraan pwedeng gawin, lalong-lalo na in the face of social issues that are cropping up. Katulad po ng mga carbon emissions, yung mga kumpanya, kailangan humarap dito. Ganito din po paggagamot sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa mga matatanda, kung hindi yung bagong nilalang. Sa lahat. Ito'y buhay Bata na at matanda. hindi lang kita pinag-uusapan dito, buhay ho pinag-uusapan dito. Pero pwede naman kumita ng marangal. Bagamat buhay ang pinag-uusapan, wag naman hulang. Huwag naman sobra. Sobra na talagang ipit na ang mga kababayan. Mr. Secretary, meron nung tanong. Pakalitan, ito yung aming executive producer, si Josephine Reyes. Mr. Secretary, from Ana, sabi niya, please tell Gibo, I'm campaigning for him here in San Mateo, Rizal. Good luck and Merry Christmas. Sabi Ana. nila rin ng Quezon City, si Gibo pa talaga kailangan natin kasi kahit kailan hindi mo marinig mambatikos ng mga kapwa niya kandidato. Puro work lang siya. Sabi naman ni Olive ng Antiporo, I'd like to know your view on the institutionalized contractualization. Mabuhay kayo. Mali yung institutionalized contractualization. Ang ibig ho niyan sabihin, yung 6 months na kumukuha. Tawag nga po na 555. 5 buwan. Mali ho yun Mali sa mali Ang karapatan ho ng isang empleyado na maging permanente, maregular. Yun nga lang, minsan talaga, kinakailangan na pagtawid. Doon sa emergency Pero employment palagi nyo po sasabi, natin. temporary. Pero temporary lang po yan. Temporary at hindi kailangan i-permanente. Hindi pwedeng i-institutionalize yung 5 months. Yan ay profit without honor pag yan ho ang ginagawa. Pero Secretary, ano ang gagawin nyo na pag-uusapan yung 555? Kasi sa batas, kailangan 6 na buwan. Pero para makaiwas dito, ginagawa ng mga employer, nililima-limang buwan lang yung mga... Pag nakita naman na may pattern of activity na gano'n, pwede dapat pakialaman na ng Department of Labor yan. At hindi nyo papayagan yun kung kayo maging presidente. Hindi ho natin maaaring payagan kasi labag po sa batas yun. Bagay, ngayon, papaano natin tutugunan ho yun? Unang-una, increased employment opportunities is the only way, really. The institutional way. Correct. You have to grow the economy. You really have to grow the economy. That is the solution. If not, probably, kung hindi rin mag-cooperate naman yung mga namumuhunan, sabihin, ayaw kong tumulong yan, gano'n. Hindi rin naman maganda. Kaya ang labor system natin ay may perfect way, the tripartite system. Na gobyerno sa gitna, itong mga issue na ganito dapat within the tripartite system through labor, capital, and government dialogue. Pero napaka-importante po yung binabanggit ninyo, Mr. Secretary, tungkol sa growing of the economy. Sapagkat kung minsan, ang mga kababayan na rin natin na nangangailangan ng pantawid, sira na rin ang medyo sumusuko pagdating doon Kaya napaka-importante po yun. Kaya nga may tanong dito ngayon, ano po bang tingin ninyo tungkol dito sa programa natin para sa overseas workers? Sapagkat lumalabas ngayon na ang overseas workers ay isang plank, napaka-critical na plank para sa development ng ating bansa. Opo, dahil yung remittances po nila, yan ay crucial component ng ating ekonomiya. Well, we realize that. Ngayon, ang programa na pinaka-importante sa overseas workers ang proteksyon ng kanilang mga karapatan. At marami ho nagsasabi, ewan ko, Manong John, at kung totoo ito, maraming pondo ang OWA na nakalaan lang sa OWA, may mga savings na malalaki na dapat tignan natin kung talagang... Mukhang bilyon yan, pari nga dyan. 14 bilyones daw ho. Anong ginagawa daw? Yun ang... Yan, at ang alam ko, kawawa ang ating mga embahador. Dahil 80
minsan ang mga Nando doon. OFW na nakaparada, stranded, walang budget yung mga ambahador, out of pocket ang ginagamit Tama. nila. Mabigat din. Hindi. Ano po? Nakita ko pwedeng po yan sa mag-throw Syria. Kawawa ang ating